Good morning po sa ating lahat. Amen. Praise God. Magandang umupo ngayon sa medyo may sikat ang araw. Ang lamig po no? At purihin ang Diyos dahil naririto ka. At inaanyayahan ko na po ang lahat na tayo po'y tumayo. Yan. Tayo po tayong lahat. Bago tayo magpuri sa Lord, no? Mag-inhale, exhale muna tayo. Kung saan parang inhale, sige po, inhale. Exhale. Ayan. Ayan. Isa pa, inhale. Exhale. Ngayon naman po, isipin mo yung lahat ng wino-worries mo. Yung inaalala, yung inaalala mo. Naisip na? Yung tipong nandito ka nga, pero parang may schedule ka nang iniisip. Na pagkatapos ito maglaba, kailangan ko maglaba ng mabilis kasi may pasok na naman bukas. Mga ganon. Naisip na po ba? Ayan, tama. May sumasagot. Mukhang gising na gising. I-inhale muna natin. Inhale. And then i-exhale mo yung worries na yan. At hayaan mong i-invite mo ang presensya ng Diyos kapalit ng worries na yan. Pwede po ba? Ayan. Ready na? Ayan. Sige po, inaanyayahan ko yung bawat isa. Palakpakan natin ang ating mabuting Diyos. Amen. Sapagkat sisigaw tayo ngayon ng malakas na hallelujah! Amen. Hallelujah. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Praise God! Praise the Lord! Thank you, Jesus! Thank you, Lord! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Thank you, Lord! Amen. Tayo po'y sumandaling yumuko, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa araw na to. Salamat sa salita mo. Sinabi mo sa Psalms, Lord, na be still and know that I am God. Kaya ngayon, Lord, hallelujah, ipupurihin ka namin. Hallelujah. Kahit maganda ang sitwasyon o hindi maganda ang sitwasyon, still we want to praise you. Hallelujah. We want to raise our voice to give you praise, to give you worship, Lord. Dahil nga sabi mo sa salita mo, Lord, na kami manatili sapagkat ikaw ang Diyos. Hallelujah. Na Diyos namin, na siya ang magliligtas sa amin sa lahat, Lord God. Hallelujah. At kaya sa umagang ito, Panginoong Jesus, sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan, Panginoon. At hinihingi po namin ang iyong patnubay, ang patnubay ng banal na Espiritu, Panginoon, simula sa gawain ito sa aming pag-aawitan, sa pakikinig ng salita mo, Panginoon, na dadali ng iyong lingkod, hanggang po, Panginoon, sa kami, Panginoon, ay mag-groupings, Lord, Panginoon, mapapurihan ka namin, Panginoong Jesus. Hallelujah. At patuloy naming sasabihin, Lord, na malayang makakakilos ang banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa. Personally, Panginoon, sa buhay po namin, Lord God. Malayang kang kumilos, Panginoong Jesus. At habang kami umaawit ng papurit pagsamba, O Diyos, we pray, Lord, makaranas kami, Panginoong Jesus, nang hindi lamang, Panginoon, binubuhos mo yung presensya mo, kundi nag-uumapaw na presensya mo, Lord God. Sapagkat naniniwala kami sa presensya mo, may kagalingan, may kapayapaan, may kagalakan, Lord God. Hallelujah. At higit sa lahat, Panginoong Jesus, hallelujah, ito ang nais mo sa amin, Lord God. Kaya thank you, Lord. Sa iyo ang kapurihan, kalwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Ayan. Praise God. Thank you, Lord. Sige. Paki-check po muna yung katabi mo kung gising na yan. Hindi pa ba yun naantok? Dahil sa mga oras na ito po, sabay-sabay tayong umindak. Kasabay ng tugtugan. Umindak, hallelujah, masarap umindak ngayon sapagkat napakalamig. Sabay-sabay tayong magbigay ng papurihan sa Panginoong Jesus. Panginoon, maaawit ako'y sa'yo.
ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ibisag pa! Ang puso ko ngayon'y umawi. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ng iyong hati. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Sisigaw, Hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa iyo laban. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Oh, tayo umawit. Ang puso ko ngayon'y umaawit. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo. Minsan pa, kasabay ng pag-awit na yung bibig at ang iyong puso. Maawit, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. One, May saya't kita sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y Sabay-sabay! sa'kin. kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hati. Kaligtasan sa iyong pangalan, kasama sa habang buhay. Isisigaw, Hallelujah, Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa iyo laban. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa iyo laban. Hallelujah, wala nang hahanapin. Praise God! Praise the Lord! And familiar na po ba? Makakasabay? Alright. Youth, I encourage you, no? Sabay-sabay tayong pumalakpak kasabay ng tugtugan. Tayo'y umindak. Mga bata, pwede rin kumanta. Ano? Sabay-sabay po tayo. Praise God! Let's clap our hands unto the Lord! Ang puso ko ngayon'y Umawit, ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, Listen pa! Sabihin mo to sa Panginoon! puso ko ngayon umaawit. Ako'y sa'yo! Ako'y sa'yo, Ika'y sa'kin! ika'y sa'kin. Amen! May saya't galak sa iyong piling. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Kaibigan, aking takbuhan, kapayapaan ang iyong hati. Kaligtasan sa iyong pangalan. Sama-sama Sabay-sabay tayong isisigaw! Sigaw! Hallelujah! Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa iyo laban. Hallelujah! Wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Hallelujah! Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa iyo laban. Hallelujah! Wala nang hahanapin pa, 'cause Jesus, you are more than enough. Yes, Lord. You are more than enough, oh God. Sapat ka. Amen ba? Sapat ang Diyos. Ikaw ay sapat, oh Diyos. Wow, 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 wow,
Jesus, you are more than enough. Yan. Sa mas malakas na tinig, sa lahat ng kababaihan. Wow, 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 Jesus, you Sa lahat ng kalalakihan. wow, 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 Minsan pa. Jesus, Sa lahat ng kababaihan. wow, 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 wow. Mga bata, kaya? Sabay-sabay mga bata. Wow, 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 wow. Jesus, Kabataan! wow, 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 wow. Sa lahat ng alam ng Diyos. Wow, 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 wow. Jesus, you are more than enough. Wow, 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 wow. Jesus, you are More than enough. wow, 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 wow. Isisigaw! Hallelujah! Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah! Wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Hallelujah! Jesus, you're the only one. Buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah! Wala nang hahanapin pa. 'Cause Jesus, you are more than enough. Minsan pa! Hallelujah! Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah! Wala nang hahanapin pa. 'Cause Jesus, you are more than. Wala nang hahanapin pa. 'Cause Jesus, you are more than. Wala nang hahanapin pa. 'Cause Jesus, you are more than. Wala nang hahanapin pa. 'Cause Jesus, you are more than enough. Oh, yeah. Palakpakan natin si Lord! Yes, Lord! Praise God! Amen! Praise God! Thank you, Lord. Ayan. Alam ko po ang bawat sa dito, ang nilalaman ng puso, si Lord lang sapat na. Amen? Diba po? Praise God. Hallelujah. Kaya mapalad tayo sapagkat may Lord tayo. Ano po? Kaya sa umagang ito, hayaan mong awitan mo si Lord. Kung paano yung lamig ng ihip ng hangin niya na pinapadala ay nararamdaman mo. Hayaan mong iparamdam mo rin sa umagang ito yung lamig ng pagsamba mo sa Kanya. Ano ho, yung harana mo sa Panginoong Jesus. Sa totoo lang, every time na inaawit ko to, napapaluha talaga ako. Kasi kay Lord na yung lahat. Lalo't every time na nahihirapan ako, naawit ko to sa Panginoon. Nire-rebuke ko yung puso ko. Yung sinasabi ng soul, ng pagiging tao na, Lord, kulang ka. Pero itong awit na to, tutulungan niya yung soul mo na mag-agree sa spirito na binigay sa'yo ng Lord. Na nasa Diyos ang lahat. Lahat ng hinahanap ng tao. Hallelujah. Praise God. At haranahin natin si Lord sa umagang ito. Praise God. Yes, Lord. Sa tuwing maaalala ko ang pag-ibig mo, napupuno ang puso ko ng pagsamba sa'yo. Sa tuwing maalala ko ang buhay ko noon, nakapagtataka bakit
bakit pinili mo? Minsan pa, alalahanin mo yung kabutihan ng Diyos Maaalala sa buhay mo. ko ang Pamamagitan ng awiting ito. Nagtapuno ang puso ko ng Pagsamba sa'yo. sa tuwing naalala ko ang buhay ko noon. Nakapagtataka, bakit pinili mo? Di mapipigil ang aking pagpupuri, di may aalis sa ang magtanong sa'yo, bakit pinili mo? Ang buhay ko'y binago at pinili mo. Salamat sa'yo. Sa tuwing Alala ko ang pag-ibig mo, napupuno ang puso ko ng pagsamba sa'yo. Sa tuwing naalala ko ang buhay ko noon, nakapagtataka, More church, bakit hayaan mo ang dalikas ng Holy Spirit sa pagsamba. di mapipigil ang aking pagpupuri, di may aalis sa akin ang magtanong sa'yo, bakit pinili mo? Ang buhay ko'y binago at inibig mo. Salamat sa'yo, Panginoon. Di mapipigil ang aking pagpupuri, di may aalis sa akin ang magtanong sa'yo, bakit pinili mo? Ang buhay ko'y binago at inibig mo. Salamat sa'yo. Nasa'yo na ang lahat kong hinahanap. Nasa'yo na ang lahat kong kailangan. Ikaw ang sus, ikaw ay sapat na. Nasa'yo na, come on, ang lahat. Everybody, let us sing. Nasa'yo na ang lahat kong hinahanap. Nasa'yo na ang lahat kong kailangan. Ikaw, Jesus, ikaw ay sapat na. Nasa'yo na ang lahat. Kung iisipin lang, ako'y wala. Yes, come on, church. Lift up your voice to the Lord. Ginawa upang iyong kahabagan. Hallelujah. Kaya't habang buhay ang pasasalamat ko sa'yo, dahil ako'y Praise God. pinatawad, ibig mo. Lubong kababang loob. Kung iisipin lang, ako'y wala naman ginawa upang iyong kahabagan. Kung kaya't habang buhay ang pasasalamat ko sa'yo, dahil ako'y pinatawad, ibig mo. Nasa'yo na ang
lahat kong hinahanap. Nasa'yo na Ang lahat kong kailangan. Ikaw, Jesus, Ikaw ay sapat na. Nasa'yo na ang lahat. sa'yo na ang lahat kong hinahanap. Sa'yo na ang lahat kong kailangan. Ikaw, Jesus, ikaw ay sapat na. Sa'yo na. Let's sing. Sa'yo na One church. ang lahat kong hinahanap. Sa'yo na ang lahat kong kailangan. Ikaw, Jesus, ikaw ay sapat na. Sa'yo na Sa mas malakas mo ang tinig, lahat. sabihin mo to sa Panginoon. Sa'yo na ang lahat Yung may kong pananampalataya, hinahanap. may buong pagtitiwala. Sa'yo na Let's ang say it. lahat kong kailangan. Ikaw, Jesus, ikaw ay sapat na. Nasa'yo na ang lahat. Nasa'yo na ang lahat kong hinahanap. Nasa'yo na ang lahat kong kailangan. Ikaw, Jesus, ikaw ay sapat na. Nasa'yo na. Sabihin mo, ikaw, Jesus, ikaw ay sapat na. Ikaw ay sapat na. Come on! Iniimbitato yung bawat isa. Ang lahat. Sampitin ito ng iyong mga labi. Sabay-sabay tayo. Ikaw, Jesus, ikaw. Come on! Ay sapat na. Confess it! Confess it with your mouth, with your tongue. Let's declare! Sabay-sabay! Ikaw, Jesus, ikaw ay sapat na. Narasin na ang lapisan pa. Ikaw, Jesus, ikaw ay sapat na. Nasa'yo na ang lahat. Ikaw, Jesus, oh, ikaw ay sapat na. Nasa'yo na ang lahat. Nasa'yo na ang lahat. Ikaw, Jesus. Hallelujah! Umihin ka, oh Jesus, Diyos ng aming buhay. Papuri sa'yo'y binigay. Sa'yo, Diyos, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, aking sa'yo. Bless you, Lord. We bless you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoong Jesus, maraming salamat po, Diyos, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon.
sa pagiging Ama sa amin, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord, dahil hindi mo kami pinababayaan, Panginoong Jesus. Nararanasan namin ang iyong habag, ang iyong presensya, Panginoong Jesus, ang iyong biyaya, Lord God, sa araw-araw. Hindi namin kaya, Panginoon, kung sa sariling amin lakas, Panginoong Jesus. At thank you, Lord, sa trabaho. Salamat sa wisdom na pinagkakaloob mo sa amin. Dahil kami anak mo, Lord. Sabi mo nga, Panginoon, sa lahat ng nagtitiwala sa iyo, hindi mo hahayaang mapahiya, Lord God. At every time, Panginoon, na kami may laban, nariyan yung backup mo, Panginoong Jesus. Inyong mga anghel, Lord God. Every time po kami, Panginoon, kami bumabiyahe, ang mga anghel mo, Lord God, ay kasama namin, Lord God. Hallelujah. Higit sa lahat, Lord, every time kami nawawalan, naririyan, Lord God, ang iyong ang iyong maraming kapamaraanan. Ipadala sa amin ang pagpapala mo, Panginoon, sapagkat hindi mo, Panginoon, niluloob na kami magutom, Lord God. At walang lingkod mo na nagutom, Panginoon Jesus. Salamat sa mga biyayang ito, Lord God. At higit sa lahat, salamat sa church, Lord. Sa family, Panginoon, na nauuwian namin every Sunday, Lord God. Na kung saan, Panginoon, okay kami o hindi kami okay na riyan, Panginoong Jesus. Hallelujah, ang padala mong lingkod, Panginoong Jesus, para kami pagpastoran, Lord God. Hallelujah, nariyan, Lord, yung mga kapatid namin sa Panginoon na nagpapaalala, Lord. Salamat, Lord, lahat ng ito'y biyaya mo, Panginoon. Hallelujah, biyaya mo, Lord, lahat ng ito'y kapamaraanan mo, Panginoong Jesus, upang kami, Panginoon, hallelujah, ay mamit namin, Lord, yung kalooban mo sa buhay namin, Lord. Kaya sa umagang ito, Lord, lubos po kami nagpapasalamat sapagkat kami pinili mo, Panginoon. At tuloy, Lord, dinadalangin namin ang pagsama po ng iyong Santong Espiritu sa pakikinig ng salita mo. Samahan niyo po ang inyong lingkod, Lord God, na magdadala ng salita mo, Panginoong Jesus. Samahan niyo po kami rin na makikinig, Panginoon. And we rebuke, Lord God, sa pangalan ni Jesus, lahat ng distraction sa aming puso, sa aming isipan, Lord God, sa palibot, Panginoong Jesus, ay sinasaway namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. At dalangin na manaig ang presensya mo at malinaw na kaisipan, malinaw na pandinig para, Lord God, sa pakikinig ng salita mo, Lord God. At Lord, salamat po sa umagang ito. Sa iyong kapurihan, kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po tayo magsipagsabi ng Amen. Yan, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Yan po, malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Yung para sa Diyos pong buhay. Nako, mukhang inaantok ko po ito, mga kapatid. Come on. Yung malakas na palakpak po para sa hari ng mga hari. Come on! Hallelujah! Come on, gisingin mo, kaluluwa mo. Hallelujah! We bless the Lord! We give you glory and we give you honor, Lord God. Salamat pong lubos. Alam ka po na 5 tao sa imo, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga. Oh. Amen. Yan. Yan. Kami ka lamang po na 5 tao. Yan. Good morning po sa lahat. Yan, pwede na po kayo maupo. Yan. Mukhang pakicheck po ang inyong katabi kung tulog pa po, no? Malamig-lamig po kasi. Nako, practice niyo na po kasi mag-aircon po tayo sa church. Amen, no? Masanay na po sa lamig. Ako, hindi pa po sanay sa lamig. Sinisipon-sipon pa po ako sa lamig. Pero masasanay din. Salamat po sa Diyos, no? Salamat po sa Diyos dahil ngayon ang huling Sunday ng January. Palapakatin nilabas po ang Panginoon ng Diyos sa buhay. Yan. Praise God. Kaya ngayon po, no? Ngayon ko po i-close ang series natin about divine reward na siniksi ko po sa inyong isipan, spirit kaluluwa, na ngayon po ay hindi po taon ng fire horse. Baka ikaw naniniwala sa ito'y taon ng fire horse, ha? According sa Chinese zodiac. Hindi po. According sa Bible, ang ating pinanghawakan, ito po'y taon ng divine reward na kung saan may mga bagay na ibibigay sa atin ng Diyos. Sa iyo, sa pamilya mo, simbahan, merong ibibigay si Lord. Kaya lalakaran mo lang. Amen? Sabihin mo kasali mo, Happy New Year. Amen? Pero bago ulit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi officially po, ako po ay
34 years old na po ako. Nagbago po itsura ko, no? Ako nag-34 po eh. Kaya, isa na po kayo, ha? Nalilito po ba kayo na joke lang po, yung sa masunod pong slide. Okay, no? Salamat po sa Panginoon sa buhay po ninyo lahat na pumunta po dito kagabi, sa mga nagdala po ng pagkain, sa mga tawag po dito, sa mga nag-effort po, marami pong salamat sa inyo. Sa mga nag-love gift, marami pong salamat po sa inyo. Tumatanggap pa rin po ako ng regalo, wag po kayo mag-alala. Hindi pa po huli. No? Kaya ako po, no, salamat po sa Diyos kasi ako, ang kalahati po hindi, lagpas na po at ang kalahati kasi po ako, 12 years old po ako, naglilingkod na ako sa Panginoon. From 13, kumbaga bawing-bawi na ako sa Lord eh. Yung 12 years ko, itininim ko sa Panginoon, from 12, ng 13 hanggang 24, binayaran ko yung kalahati ng buhay ko eh. Pagkatapos yung another 12 years, ito na ngayon yung pagkatanim ko ulit sa Panginoon. Kaya 12 years na talaga, ang paglilingkod ko lang sa Panginoon, yung solido talaga. No? Kaya ako, natutuwa ako kasi buong buhay ko, pinaglingkod ko sa Panginoon. Amen? Ako, sabihin mo kasi, huwag kang magsayang ng oras. No? Kasi alam mo kung bakit? Kawawa ka pag hindi mo ipinaglingkod sa Panginoon ang buhay mo. Kawawa tayo. Alam mo kung bakit? Ang pansamantalang kahirapan sa mundo pong ito, sabi ng Bible, ay una, pansamantala nga ng pangalawa po, yan ay pinapalitan ng Diyos ng eternal glory o walang hanggang kaluwalhatian na galing sa Diyos mismo. O, amen? Kaya nga, sabihin mo nga sa kanila mo, sa mo, lingkod lang ng lingkod. Lingkod lang ng lingkod. Amen? Hanap ka ng kausap, mukhang parang tulog na mantika po ang iyong katabi. Sabi mo nga sa kanila mo, lingkod lang ng lingkod. Amen? Alam ko po, malamig. Tinanong ko po, nilalamig po bang inyong mga katabi? Iba po sa inyo, pare-para sa tayo ng boses. Kaya magsimula na po ako. Kaya what God has prepared is worth what you're going through. Ay yung mga bagay do pong inihanda ng Diyos sa Panginoon, Diyos sa atin, ay karapat-dapat lang talaga na paghandaan. Bakit? Yung inihanda sa ng Diyos, the best. Sobrang ganda. Kaya gagawin mo, lingkuran mo lang talaga ng maayos. Huwag kang magsayang ng oras, huwag kang magsayang ng panahon, kasi inihanda ng Diyos sa'yo, sobrang karapat dapat mong tanggapin. Kaya, pwede bang ngitian mo yung katasya mo, be strong in the Lord. Be strong in the Lord. Kaya bakit? Ito pa, the delay was not to deny you, but it was to develop you. No? Pag may mga delay kang nararanasan sa buhay mo, may ina-expect ka hindi na-meet yung expectation mong araw, o petsa, o panahon, tanong palagi, ang delay po is not to deny, but to develop sa mga taong naghihintay. Inaayos naman tayo ng Diyos. Yun naman ang mahalaga. Amen? Parang ano ba, no? Kahit walang pagpapalang dumarating sa buhay mo, ang mahalaga naman, naaayos naman ang karakter natin. Amen? Kaya ating topic po for today, sa ating huling topic, sa panahon po ng divine reward, is the reward is worth the walk. Kaya yung tatanggapin mo, lakaran mo talaga. Amen? Sabi mo sa mga akbayan mo nga ngayon, sabi mo sa mga paglingkuran talaga natin. Amen? Kumbaga wala nang ayawan. Alam mo, ito ha, natutunan ko, mas sayang po kapag itinalikod mo yung paglilingkod mo kaysa balikan mo yung nakaraan mo. Huwag mo nang babalikan yung mga panahong isinuka mo na. Yung bisyo mo, sinuka mo na, huwag mo nang babalikan. Amen? Ay yung reward na, kasi nga yung nakaraan mo, papalitan ng Diyos ng reward eh. Kaya lakaran mo yung mga bagay na ipinapagawa sa iyo ng Diyos. Amen? Tingnan niyo po ito, bigyan ko po kayo ng verse. Sabay-sabay po tayong basahin. Hebrews 11 verse 6, ready? Basa. God is a rewarder of those who diligently seek Him. Siya daw po'y nagagantimpala sa mga tao na palaging humahanap sa Diyos. Hindi niya sinabing pag maganda lang ang sitwasyon, kundi kapag palagi mong hinahanap, may sakit ka, nanalangin ka pa rin. Nalugi negosyo mo, hinahanap mo pa rin si Lord. Natanggal ka sa trabaho, salamat sa Diyos, napakabuti pa rin ng Diyos sa buhay ko. Lagi mo dinideclare. Tawag doon, diligently seeking Him. Hindi na usapin kung pangit o maganda sitwasyon mo. Ang mahalaga, hinahanap mo ang Diyos sa mga panahon, sa iba't ibang panahon ng buhay mo. Kaya ngitian mo nga pong iyong katabi. Sabi mo, excited ka ba sa mga excited ka ba sa matatanggap mo? Tanungin mo. Tahimik po kayo mga kapatid. Mukhang tulog pa po ata kayo. Tanong mo ha? Excited ka ba sa matatanggap mo? Alam, gagawin mo lang. Diligently seeking Him. Palaging hanapin si Lord. Pag nasa trabaho ka, ikanita mo.
may pressure sa trabaho, kumanta ka ng Panginoon. Hindi pag napipressure ka sa trabaho, anong kinakanta mo? No? Diligently seeking. Pag bumabiyahe ka, umawit ka para sa Panginoon. Kasi sabi ng Bible naman, siya'y nagagantimpala sa mga taong palaging naghahanap sa Diyos. Ito pa, bigyan ko pa ng verse. 2 Corinthians 4 verse 17. Our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory. Sabi ng Bible, yung atin daw pong kaliwanagan sa buhay ngayon at momentary troubles, pag siya yung momentary troubles, mga pansamantala lang, sabi ng Bible, are achieving for us an eternal glory. Kaya yung experience mong pangit, pag pinagsama-sama mo, sabi ng Bible, ang kapalit niyan, eternal glory. May mangyayari sa future mo na Diyos lang talaga ang nakakaalam. Kaya anong gagawin ng demonyo? Pipilitan kanyang sumuko. Para hindi mo marating yung eternal glory, ipinangako ng Diyos. Kaya, huwag kang susuko. Amen. Susuka lang, pero hindi susuko. May sabi mo sa mga, huwag kang susuko. Amen. Parang discourage ka na, gusto mo na sumuko, ayaw mo na mag-church. Sabi ng Bible, lahat yan ay momentary troubles lang. Paminsan-minsan lang, hindi naman nagtatagal at pansamantala lang. Ito pa, ang ating verse sa loob ng isang buwan. Galatians 6 verse 9, do not grow weary in doing good. Huwag mapagod gumawa ng kabutihan. Na sa bawat kabutihang ginagawa mo, may ipinapalit si Lord. Mailaman nyo mamaya kung ano bang ginagawa ng demonyo sa buhay mo. Bakit may mga taong umalis? Bakit may mga taong antagal na naglingkod pero hindi pa rin nakuha yung pinangako ng Diyos sa kanya? Ito po ang sagot. Sabi ng Bible, some of you are tired not because you lack of faith, but because you've been waiting for so long. Maraming tao po ngayon mananampalataya. Marami daw pong mga napagod na mananampalataya, hindi dahil sa kawalan ng pananampalataya, kundi dahil ang tagal mo nang naghihintay. Pagkatalong lang po ka, marami ka bang hinihintay? Mukhang kaunti na po kayo maraming hinihintay. Marami po ba, may mga hinihintay po ba kayo sa Panginoon? Gano'n nakatagal? Taon lang po kaya sabi natin, nakakapagod ang maghintay. Pero sabi nga ng Bible, marami daw po napagod naman na hindi dahil lumamig kundi dahil sobrang tagal na naghihintay. Lord, nagpipray naman ako, Panginoon. Nagka-tithes naman ako. Gawa ko na nakabutihan sa ibang tao, but parang ang tagal pa rin. Marami po napagod sa ganyang season. Yung tinatawag na growing season, which is the waiting season. May panahon talaga ng paghihintay, mga kapatid. Tingnan niyo po, sample lang kayo. You prayed and nothing changed. Pinag-pray mo ng pamilya, but parang sumama pa rin ang ugali. Naman ganun pa kayo minsan, nilay hands mo na asawa mo, Lord, bumait na siya. Bumait na siya. Kung bagay ulo nga ng asawa mo, ilulugbok mo rin. Bumait na siya, pastor. Bumait na siya. Pero walang nangyayari. Amen? Ang tagal mong naghihintay. Yung family mo gusto ma-born again, pero ang tagal pa rin. Bakit ako palapit? Bakit parang siya parang palayo? Kasi nga po, yan yung mga nakakapagod sa buhay. Isa pa, you serve and no one notice. Naglingkod ka naman, pero parang hindi ka napansin. Bakit si kapatid na lang lagi napapansin? Nakakapagod po yung mga ganyan. Ang tagal mo naghihintay, ang tagal mo nag-serve, pero parang wala nakakapansin sa bawat ginagawa mo. Eto pa, you obeyed and it felt unrewarded. Sumunod ka naman, but parang wala naman bumabalik. Meron po ba kayo ganyan minsan? Sabi ni Pastor, gumawa daw kabutihan Sabi ng Bible, gumawa kabutihan. But parang walang bumabalik. Amen? Talungin mo nga katayo mo. Talungin mo nga ka. Talungin mo lang. May bumabalik ba? Tanong mo, may bumabalik ba? Amen? Diba? Ayan yung karaniwan po na ikinakahina ng mananampalataya. Yung parang walang mga bumabalik sa bawat ginagawa nila. Nag-pray pero wala nagbago. You serve and no one notice. You serve, you obeyed, and it felt unrewarded. Parang Lord, parang wala nangyayari sa bawat ginagawa ko. Pero sabi ng Bible, God never wastes obedience. Tuldok. Sa lahat ng pagsunod mo, sabi ng Diyos, hindi na sayang yung bawat pagsunod na ginawa mo. Tuldok. Yan lang sinasabi ng Diyos. Pangalawa, God never forgets faithfulness. Hindi niya nakalimutan yung katapatan mo. Sabihin mo kasama, hindi niya nakalimutan ng katapatan mo. Siguro ikaw nakalimutan mo na ginawa mo for the Lord. Pero sabi ng Bible, God never forget faithfulness. Yung walang nakakita pero ipinagtapat mo sa Diyos, ginawa mo para sa Kanya, God never forget faithfulness. Sabi pa dito
God never delays without purpose. Kaya pala may mga delays sa buhay dahil may layunin siyang ginagawa sa buhay mo. Baka pinapalaki niya pa. Inaayos niya pa at pinapaganda niya pa. Kaya ngitian mo nga ngayon, tanungin mo na, pagod ka na ba? Pagod ka na ba? Umasa? Amen? O, di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, ha? Ang karaniwang ikinababackslide ng mamanampalataya, hindi naman talaga yung yung nasaktan sa preaching kundi ang tagal mong naghihintay. Amen? Ang tagal mong naghintay ng prayer request mo pero walang dumarating. Yung bawat lahat ng ginagawa, parang walang bumabalik. Yan ang karaniwang nangyayari po sa generation po natin. Sa aming mga millennials po, ganyan nangyayari. Sa mga pinanganak po ng 2000, ganyan po talaga kami. Mga maemosyon. Tuloy ko na lang po ito, ha? Apat na point. Point number 1, God's reward is always greater than the struggle. Tandaan niyo po ito, ha? Point number 1, ang ibibigay sa ng Diyos ay mas malaki kaysa sa pinagdadaanan mo. At kaunti lang po kaming naniniwala. Ulitin ko lang ulit. God's reward is always greater than the struggle. Kung nalugi ka ng 100,000, papalitan ng Diyos ng 200,000. Hindi ko sinasabing may presyo. Ang sinasabi ko, mas malaki ang bawat bumabalik sa bawat struggle na nangyayari sa buhay mo. Amen? Tandaan niyo po ito. Kung may panghihina ka noon, may manghinintay ka noon, hindi dumating, tandaan niyo po ito. Ang bibigay siya ng Diyos ay mas malaki sa bawat mga bagay na nawala sa buhay mo. Pero may pinagpalit ka kasi pinipilit ka magtrabaho ng boss mo pag Sunday, pero ipinilit mo paglingkod mo, pinilit mo faith mo. Tandaan niyo po ito, nag-struggle ka, pero sabi ng Bible, ang ibibigay niya mas malaki sa bawat mga na-experience mo noon. Amen? Kaya alam mo na ha, huwag kang manghihinayang pag sumusunod ka sa Diyos. Manghinayang ka pag may namiss kang obedience. Amen? Yung may pinapagas sa Diyos, hindi mo ginawa, yun ang panghihinayangan dapat po natin. Ito po bigay ko ulit yung verse kanina. Ito po yung meaning po ng 2 Corinthians 4:17. Paul calls it light and momentary. Yung experience mo, nagkasakit ka, may mga karamdaman kang nangyayari, na-hurt ka. Na-hurt na po ba kayo mga kapatid? Nasaktan na po ba kayo? May mga tao na po bang nakasakit sa inyo? Nasaktan ka ni pastor, nasaktan ka ng katabi mo, nasaktan ka ng asawa mo, nasaktan ka ng anak mo, nasaktan ka ng kapitbahay, sinaktan ka ng lahat ng tao. Sabi ng Bible sa 2 Corinthians 4:17, Paul calls it light and momentary. Magaan lang daw yan. At pansamantala. Bakit? Not because it was easy, but because it was temporary compared to the reward. Di po kayo excited doon? Sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 4:17, magaan lang daw yan. Hinasaktan ka, okay, masakit Pero according po, biblically speaking, sabi ng Bible, magaan lang yan. Bakit? Bakit ka mo? Kung i-compare mo sa mga bagay na matatanggap mo naman pagkatapos sa paglilingkod na ginawa mo. Kasi nga po, ang karamdaman mo, kung nasaktan ka, sabi ng Bible, temporary. Pero yung reward, sabi ng Bible, eternal. Hanggang sa yung kaapu-apuhan sa next generation mo ay naglilingkod pa rin sa Panginoon at may tinatanggap pa rin siya dahil sa paglilingkod na ginawa mo. Kapikin mo nga lang, kapikin mo malakas yung katabi. Sabi mo, huwag ka mapapagod, kapatid. Hindi pag tinatamaan ka, hindi ka na nag-amen. Alam niyo po ba yun? Pag gusto mo yung mo, amen! Pero pag alam mo tinatamaan ka, hindi ka nag-amen. Tumitingin ka sa labas. Ano bang ginagawa ng mga bata? Magpa-practice ba sila? Wala namang anniversary. Bakit? Magaling kang umilag. Tandaan niyo po ito ha. Not because yung pinagdaanan naman nasaktan ka, hindi yan madali. Sabi ni Apostle Paul. Ang sinasabi niya kasi, ikinompare niya kasi sa mga bagay na ibibigay sa iyo ng Diyos. Totoo naman talaga, kung yung ansakit at karamdaman mo na experience ngayon, kung ikukumpara naman talaga sa gagawin ng Diyos, lang. Basic lang, basic. Napakaliit na bagay lang kumpara sa mga bagay na ibibigay sa iyo ng Diyos. Ito ha, kaya the pain was real. Mabilis lang po ako ngayon ha, kasi alam po baka mag-hot spring po kayo kasi malamig. Tama, the pain was real. Masakit po ba? Nasaktan po ba kayo? Totoo yan, hindi mo dinideny. Tandaan niyo po ito ha, nung naging mananampalataya ka, hindi mo dinideny yung feelings mo. Totoong nasaktan ka Alam mo po ako nung bata pa akong pastor, puro ko banat ako ng banat Maarte kayo! Huwag na kayo mag-present, mga maarte! Mga maarte! Mga
Mga maarte! Nakalimutan ko, pag tumatanda ka, parang nag-iisip ka na sinasabi mo. Oh. Kaya alam mo na, pag tumatanda ka, nag-iisip ka na sasabihin mo, ha? Hindi banat ng banat. Amen? Nung naging mananampalataya ka, hindi natin dinala yung feelings natin. Di ba sabi natin dati, hindi. Di ba sabi natin sa mga may sakit, kulang na sa pananampalataya yan. Ba, meron ka tayo, di ba ganun tayo dati, nung mga bata-bata pa tayo? Nung hindi nag-church ka, siya ka na naman, may ginagawa ka na naman. Sakit lang yan. Nasaktan ka. Paracetamol mo lang yan. Ganun tayo dati. Pero nung tumatanda ka pala, totoo palang masakit. Yung pain, masakit talaga eh. Kaya nga pain eh. The pain was real. Nasaktan ka sa preaching. Ay naku, wala pong umam. Nasaktan mo ba kayo sa preaching? Masakit, masakit. The pain was real. The sacrifice was costly. Yung sinakripisyo mo for the Lord, grabe talaga yung nangihinayang ka eh. Alam mo ba, may binigay ka para sa Lord? Ano ba yan? Bakit mo binigay? May ganun po ba kayo minsan moment sa buhay nyo? Na pinapagawa ng Diyos. Alam mo ba, ito pa, tandaan po ito ang giving, sabi ng Bible, di ba? Para makareceive, kailangan mo mag-give. Para daw ikaw makatanggap, ang principle, magbigay muna. Kaya sa pagbibigay mo, automatic may babalik. Yung sakripisyo, iba. Yung sakripisyo, ibinigay mo, pero walang babalik. Bahala na ang Diyos kung babalik yung sakripisyo mo na yon. Tawag doon sacrifice. The sacrifice was costly. Parang ganito po, no? May ginawa ka for the Lord, may itinilim kang sobrang hinayang na hinayang ka, pero sinasabi na ibigay mo. No? Hindi ko sila sabing pera, pero sila mga bagay pinapagawa sa Diyos, sobrang hinayang na hinayang, tawag doon sacrifice. Amen? Iba sa inyo, naligo pa ngayon. Ang tindi nyo. Amen? Yung tubig, umiiwas ka na. Amen? Diba? Marami kang sinakripisyo. Sabi nga ng Bible, costly. Sobrang laki. Amen? Tingnan po ito But the reward is eternal. Tandaan niyo po ito. Sa bawat binigay nyo, sa bawat sakit na na-experience mo, sa bawat sakripisyong ginawa mo, kung totoong nasaktan ka at nanghinayang ka, tandaan niyo po ito. Totoo rin na may ibibigay sa ating Diyos na reward. At sabi ng Bible, eternal. Walang hanggan kahit hanggang sa kaapu-apuhan mo pa. Kaya kapikin mo nga na malakas ang iyong katabi. Sabihin mo sa mo, maglingkod ka kasi ng maayos. Amen? Diba? Kaya po kami, ang moment po namin pag Sunday, pamilya po. Kasi po, diba, 7:30 ang service natin, assembly time, 7:00. Kami po, gumigising po kami talaga, gumigising po ako, natutulog po ako natutulog ng Sabado eh. Natutulog po ako Sunday na po talaga. Tulog ako na 2:00, kakatapos lang paggawa ng preaching ko, tapos gigising po ako na 4:00. Tapos, pag-asampa ng mga 5:30, gigisingin ko na po yung anak ko. Kaya sabi ko, kahit magwala kayo, wala akong pakialam. Alam niyo po kung bakit? Ayan, ang cord ko. Alam niyo kung bakit? Ito po ang principle ko. Kailangan bata pa lang, masanay sila sa gawain ng Diyos. Kasi kung hindi ako magtuturo, iyak lang naman yan eh. Ewan ko ba sa lahat ng tao, bakit po ba pag umiiyak ang tao, parang nababaliw po kayo? Di ba? Parang alam mo, mayroong kang moment na parang, bakit siya umiiyak? Di ba? Normal lang na umiyak. Amen? Kaya pag naiiyak ka sa pagsamba, iiyak mo sa Diyos. Kaya gano'n kami pag Sunday, umiyak ko, wala akong pakialam. Umiyak basta ako mag-church ako. Amen? Sanayin niyo na po sarili niyo na kahit tawag na pag Sunday, kahit malamig, Lord, mag-church pa rin ako, Panginoon. Di wag ka maligo. Hindi naman isa pagligo. Amen? Tandaan niyo po ito The pain was real, the sacrifice was costly, but the reward is eternal. Ay walang hanggan. O, tingnan po ito Ito what's coming will outweigh what you have been carrying. Anong isabihin nun? Yung bagay daw na darating, sabihin mo sa mo may darating sa buhay mo. Sabi ng Bible, what's coming will outweigh. Pag sinabi outweigh is greater than what you have been carrying. Kung may daladala ka ngayong pasanin sa buhay, sabi ng Bible, kung ipinaglilingkod mo at hindi ka napagod,
may darating. Greater than na mga experience mo ngayon. At kaunti lang po kaming naniniwala. Ulitin ko lang ulit, may darating, mas malaki. Galing sa Diyos. More than sa mga bagay na may experience ka ngayon. Tandaan niyo po ito ha, kung pinagyaman ka, kung pinagpala ka ng Diyos noon, ngayon pa kayang naglilingkod ka? Amen? Ang maganda kasi sa Diyos, inaayos niya na karakter mo, pinapabait ka na niya, pinapagyaman ka pa niya. Diba natin wala ka sa Diyos? Ang sama na ugali mo, may pera ka, masama na ugali mo. Hindi ako yun, pastor. Hindi ako yun. Ako na lang. Ba dati ganun tayo, ganun ako. Bakit sama na may pera nga, pero sama naman ugali ko. Ayaw pa mag-amen eh. Ba, may mga ganun tayo dati. Kaya nga sabi, ang maganda sa Diyos kasi, inaayos niya blessing mo, inaayos niya rin karakter mo. Bakit? Ayaw kasi ng Diyos yung kayamanan mo hanggang lupa lang. Totoo naman eh. Sabi hindi naman kasalanan ng yumaman. Tanda po ito ha. Tanggalin po sa isipin nyo ha, na ang pera ay masama. Hindi po masama ang pera. Ang masama po sabi ng Bible ay mahalin mo na yung salapi. Yung pag nakita mo katabi mo, lawin. Tingnan nyo nga po kayo katabi, ano nakikita niyo po sa kanya? Anong hayop pa nakikita mo? Di ba? Kasi polymer na ngayon, di ba? Di ba? Di ba ganun tayo dati, no? Marami tayong mga reklamo, pero naglingkod ka sa Diyos, ito lang palang solusyon sa bawat mga pinagdaramdam ko noon. Basic lang pala. Number 2, the wait was part of the reward. Kaya kung naghihintay ka, maghintay ka na talaga. Naghintay ka na ng... Tanongin po kaya, magbabargain po ako. May mga bagay ka bang inihingi sa Diyos na halimbawa, tumagal na po ng 1 taon, hindi pa rin dumarating? Naghintay ka na rin eh. Maghintay ka na. Amen? Amen? O diba, yung pamilya mo, ilang taon mo nang pinagpipray family mo? 2 years? 3 years? 5 years? 6 years? Parang walang nangyayari? Tandaan niyo po ito. Naghintay ka na rin. Maghintay ka na talaga. Amen. Kaya kapikin mo na malakas sa iyong katay mo. Sa'yo matutong kasing maghintay. Matutong maghintay. Alam mo kung bakit sumasama loob mo, sumasakit damdamin mo, hindi kasi marunong maghintay. Nga nakalimutan mo, kasama pala sa proseso ng reward, ang paghihintay. Maghintay. Sabihin mo kasi mo, wait. Pag-TikTok ka, wait. 11 verse 6 sa Book of Hebrew, God is a rewarder of those who... Inulit ko po yung verse. Kaya sabi ng Bible, may tinatawag na hero of faith. Ano ba ito? Every hero of faith ay ganito po meron. They are weighted. Sila po yung mga marunong maghintay and they walk by faith. Yan daw pala mga champion o mga bayani ng pananampalataya. Marunong maghintay at lumalakad sa pananampalataya. Pag sinabi pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi mo nakikita. Yung hindi mo alam mangyayari bukas, pero sabi mo, Lord, you are good. Mabait ka, mabuti ka, may pera ako bukas, sigurado. Tawag doon, walking by faith. Kasi nga, kung alam mo yung mangyayari bukas, hindi pa rin nampalataya yun. Kaya nga sabi ng Bible kumbaga, Lord, hindi ko alam makikita ko sa harap ko, pero maniniwala ako sa kakayahan mo. Walang laman ang bulsa mo, pero sinasabi mo, Lord, pagpapalain mo ako. Tawag doon, walking by faith. Tinan po they are waited, they are walked by faith, and they are died believing. Namatay silang naniniwala pa rin. Iba, buhay pa, di pa naniniwala. Amen? Alam niyo ba yun? May kailangan bang ganyan? Buhay pa pero naniniwala. Amen po ba? Kaya, sabi ko nga po, isa po sa mga naging struggle po at mga naging failure po ni Joseph the Dreamer po sa Old Testament, nung namatay siya, hindi niya napasa yung pananampalataya niya sa anak niya, sa kanyang generation. Kaya nga sabi ko sa inyo po ngayon, kung kayo po may anak, ipasa mo na yung pananampalataya mo. Sabi mo kung bakit? Sa bahay nakikita mo yan. Pero sa school, iba nagtuturo dyan. No? Maraming Berks yan, maraming Berks. Marami ang tropa, marami ang par. Alam mo yung par?
Philippine Area of Responsibility. Marami ang kausap. Kaya, habang okay pa siya, kausapin mo lang, anak, magpakabait ka ha. Na ang pinakamahalaga sa mundong ito, hindi pagharap sa kayamanan, kundi pagdating sa paghukom ng Diyos. Kaya ipaglingkod mo habang bata ka pa. Yun yung pwede natin maging failure. Alam mo kung bakit? Tama ha? Sa mga failure natin, alam mo kung ano? Tanong niyo pa sa'yo kung ano? Kung ang napasa mo sa anak mo, hindi pa nampaltaya, ang napasa mo, bisyo. Awit. Amen. Amen. Isa pa sa mga nakakalungkot, hindi mo naipasa yung faith, pero naipasa mo sakit. Nung namatay ka, naiwan yung sakit sa kanya. Oh. Di ba? Tapos, ang pinakamasakit pa, ang naipasa mo utang. Pero mo, umiyak na ang anak mo dahil sa namatay ka eh. Mas umiyak pa lalo eh, kasi baong ka eh. Amen? Naalala ko po tuloy yung kwento po sa preso. Alam yung kwento po sa preso? Tuloy naman tayo, babala na naman tayo. Sino naman kayo matatawa, no? Si Pedro po tsaka si Juan. Di po si Tatay Pedro Juan, ha? Kasi yung Pedro Juan po kasi isang tao lang eh. Magkaiba po ito. Si Pedro po kasi anak siya nakulong. Tapos yung tatay niya si Juan. Sabi niya, Tay, sabi ko, hanggat maaari, wag na wag mong tawag dito, huhukayin yung ating kabilang lote. Sabi na tatay niya, bakit naman Pedro? Kasi tay, maraming kayamanan dyan. Nasa kulungan sila nag-uusap Kulungan. Narinig ng mga pulis. Ano ng mga pulis? Kaya yung mga pulis po, nagukay. Nagukay sila doon sa palayan, sa bakanting lote. Sabi niya, Tay, hukay yung mga pulis, walang nakitang kayamanan. Sabi ni Pedro sa kanya, Tay, pwede ka nang magtanim ng palay. Bakit? Ipinahukay ko na sa mga pulis. Uto-uto lang po. Joke lang po yun, wag kayong mag-alala. Alam ko naman, hindi kita tawa eh. Amen. Interesado pa naman si nanay, no? Okay, died believing. Mamatay kang naglilingkod sa Diyos. Amen? Kaya sometimes the reward is not what you receive. It is who you become while waiting. Yan daw, minsan lang parang nalungkot ka na, minsan ang reward pala ng Diyos, baguhin ka lang. Sometimes lang naman yan, sabi ng Bible. Sometimes, the reward is not just what you receive, it's who you become while waiting. Ang mahalaga naman, sabi ko nga kanina, wala pang dumarating na pagpapala o ng reward, ang mahalaga, nagbabago naman tayo. Amen. Sabi mo sa kanila mo, ang mahalaga naman, nagbabago naman tayong dalawa. Sabi mo sa kanila mo, hanap pa ng kausap mo, ang mahalaga, nagbabago naman tayo. Amen? Naman ang pinakamahalaga, nagbabago tayo, di ba? Ay, hindi po bang magbago mga kapatid? Mailaman nyo mamaya kung bakit. Kaya sabi ng Bible, kaya obtain a good testimony. Pag ikaw ay sa trabaho, dapat kilala ka ng mga katrabaho mo na born again ka. Na ikaw, pag sinabing mali, mali. Pag usapang bastos, hindi ka nakikitawa. Amen? Ibig sabihin nun, kaya kasi obtain a good testimony. Panatilihin mo na si Lord lagi mong kasama. Bakit Kaya patience was formed. Sa paghihintay mo daw po, patience was formed. Sa paghihintay, yung pasensya, naayos. Ito pa, character was refined. Ito pa, faith was deepened. Sa paghihintay mo, may tatlong nagagawa. Yung pasensya mo, humahaba. Amen. Your character was refined. Yung pagkatao mo, naayos. At higit sa lahat, yung pananampalataya mo lalong lumalalim. Amen? Yun naman ang pinakamahalaga eh. Kasi nga naman, sigurado naman may ibibigay ang Diyos eh. Yun nga lang, kailangan ka muna kasing ayusin. Paano mo ilalagay ang isang napakalaking kayamanan sa isang sirang pitaka? Kaya gagawin niya mo na ayusin niya mo nilalagyan, which is ikaw. Kaya ito yung word sa'yo ng Lord ngayon. Baka kaya hindi pa dumarating kasi hindi ka pa okay talaga. Alam ng Diyos magbabago ka at mawawala ka sa church. Sa paglilingkod mo. Amen?
Baka kaya wala ka pang 4 wheels, baka kung saan ka makarating. Kaya bike lang muna binigay sa'yo. Alam mo, ako po, naranasan na po ba itong mga unang nagkamotor? Yung, matutulog ka na, naisip mo motor mo. Parang mahamog ata doon sa labas, ha? May gano'n kayo minsan, natutulog ka na. Uy, may tumunog, ha? Pero mo, sa lindol, hindi ka nagising. Pero yung sabi ng kasama sa Papa! Yung motor mo, nabagsak! Amen? Inaayos yung karakter natin. Amen? Sabi mo sa mga inaayos ng Diyos ang karakter natin. Kasi baka nga naman pag ibinigay niya, baka mawala ka talaga sa paglilingkod. Kaya karakter mo na bago blessing. Oh, amen? Amen po ba? Oh, pangatlong bagay, God rewards what people don't see. Ang Diyos daw po ay nagkamali po kasi mga boys ko, kaya sabi paulit-ulit to. Kaya ang Diyos daw po nagbibigay ng gantimpala sa mga tao na hindi napapansin o nakikita. Ito ha, magkamali po ako ng voice ko eh. Kaya what you do quietly, God rewards openly. Kapag daw po ikaw ay gumagawa ng lihim, ng tahimik, sabi ng Bible, God rewards openly. Sa mga sinikretong pagbibigay mong ginawa, kabuting ginawa mo, ang Diyos, pagpapalain ka openly. Ipakikilala tayo ng Diyos. Diba ha? Bakit? Heaven keeps records even when earth doesn't notice. No. Kaya kung never heard ka, pero alam mo sa Diyos, may ginawa ka para sa Panginoon. Sabi ng Bible, heaven keeps records. May record ang Diyos sa mga bagay na ginawa mo para sa kanyang kapurihan. Yung kabaitan na ginawa mo, nakalimutan ng katabi mo, nakalimutan ng kapitbahay. Sabi mo, di ba meron pa katagin minsan, wala kang utang na loob. Hindi mo ba alam? Nung nagugutom ka, ako nagbigay ng ulam mo. Nung walang-wala ka, di ba ako nagpakutang sa'yo? Nakalimutan mo ba yon? Ano sabi sa'yo? Oo. Lalo ko nasaktan tuloy ngayon. Pero sabi ng Bible, nakalimutan ng tao, pero ang Diyos may tinatawag na record. Na kahit ang mga tao hindi pinapansin yung effort mo, sabi ng Bible, heaven keeps record. Sabi nga ng Bible, may perfect recording ang Diyos. Every details, anong araw, anong oras, paano mo ginawa, anong suot mo. Kaya tinawag na perfect record. Kaya secret faithfulness produces public reward. Kaya gumawa ka ng sikreto. Hindi ko sinasabi na pag gumawa ka, doon sa mga bagay hindi lagi nakikita. Ito kasi mas matindi kasi yung level nito. Pag gumagawa ka ng lihim, sabi ng Bible, it produces public reward. No? Ang Diyos ang magpapakilala sa bawat ginagawa mong kabutihan. Ito pa ha. Kaya people may overlook you. Ano sabi ng people may overlook? May mga tao daw na hindi napansin bawat ginagawa mo. Leaders may forget you. Leader mo, di na alala yung ginawa mo. Amen? Amen? May ginawa na po ba kayang tao na ginawa mo ng kabutihan, nakalimutan niya? But heaven keeps perfect records. Nakatalala lahat ng ginawa natin. Amen? Kaya kapikin mo nga na malakas sa inyong katabi. Nakatala ang bawat ginawa mong kabutihan. Amen? I don't care kung, tanda po ito ha, wala yan sa laki at liit. Nasa puso yan kung paano mo inihain. Kahit maliit yan, kung yan naman ay ibinigay mo at ginawa mo para sa... Kaya nga pala sabi ng Bible, lahat ng gawin mo para sa Panginoon. Kasi ang tao nakakalimot. Amen? Gumawa ka ng kabutihan, hindi mo sa kanya ginawa mo yun dahil pinapagawa ng Diyos, dahil mahal mo si Lord. Do it all for the glory of the Lord. Kaya what you did, sabi ng Bible, eto, in secret, in tears, bro mo, ng sikreto, nung lumuluha ka, sumunod ka pa rin. Sabi ng Bible, when no one clap, pag wala doon mga taong nakapansin o pumalakpak sa bawat ginawa mo, sabi ng Bible, God saw it all. Nakita niya lahat ng ginawa. Sabi mo, kita ng Diyos lahat. Amen? Kapikin mo ngayon katabi, sa mo, kita ng Diyos lahat ng ginawa mo. Sikreto mong ginawa, ayaw mong gawin, naluluwa-luha ka pa. Pinipilit, Lord, hindi talaga kaya, Lord. Di ba kasi ganun ng tao? Pag tumulong, gusto na, nababalitaan ang lahat. Hindi ako against sa ganon. Pero sabi ng Bible, kung wala man doon nakapansin at walang pumalakpak sa bawat ginawa mo, tandaan nyo, may Diyos na nakakita sa bawat ginagawa natin. Amen? Kaya kapikin mo na malakas yung katabisa mo, kita ng Diyos sa bawat ginagawa mo.
pang-apat at panghuli, quitting is the only way to miss the reward. Oh, alam mo na ha? Kaya, ang kalaban ng reward, quitting. Ano ang quitting? Umayaw. Amen? Ito ha, Galatians chapter 6 verse 9. Yung verse po kanina, do not weary of doing good. Tinan po ito. Galatians 6 verse 9, notice the condition. If we do not give up. Tatanggapin mo yung reward kung hindi ka susuko. Ay, alam mo na, may mga kilala kang mananampalataya, ang tagal na, pero bakit parang wala pa rin nangyayari doon sa mga bagay na hinihingi niya o mga bagay na hinihintay niya? Kasi nga po, ito, sumuko. Amen? Tandaan niyo po ito mga kapatid. Nung napunta ka sa church, magkakaroon ka katampuhan dito. Hindi maiiwasan yan. Amen? Tanungin mo, tingnan mo ang mukha ng iyong katabi. Nakatampuhan mo ba yan? Diba? Hindi mo maiiwasan yan. Talagang may part talaga na alam mo kung ano, na tawag dito, na maiinis ka sa ugali niya. Sabihin, hanap pa nga ng kausap. Sabi mo, nakakainis ka ha. Sabi mo, nakakainis ka. Sabihin mo na, ako na ba nagpapasabi. I-take mo na yung opportunity. Sabi mo, alam mo, nakakainis ka na. Lagyan mo ng kilay. Nakakainis ka na. Kaya, hindi ibig sabihin na sa church ka, ako kasi may tao ko narinig. Hindi po ito hearsay, narinig ko talaga. Sabi kasi ng tao, akala ko ba sa church? Heaven. Oh, heaven talaga dito, heaven. Akala ko, patas pala kami, heaven. Akala ko sa church nyo, heaven. Oh, heaven talaga dito, heaven. Totoo, no? Kaya nga sabi natin, ang hospital po, kaya ka nasa hospital kasi may sakit ka Pinapagaling ka lang Kaya nga may church, kasi may sabit ka may sama ka ng ugali. Inaayos lang natin. At nire-rebuke tayo ng salita ng Diyos. Anong gagawin mo? Do not give up. Ulitin ko lang ulit, may makakatampuhan ka, may makakagalitan ka, may maiinis ka dito sa church. Kaunti lang umami sa... May time na maiinis ka sa church. Meron talagang ganon ang realidad. Kaya sabi ng Bible nga, tingnan mo palagi ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Kasi yung tinitingnan mo ang tao, hindi rin perfecto, may kalog din yan. May katok yan, may katok. Ano katok? Yung parang tiles, may tunog. Kulang sa halo. Alam mo yun, na mayroon kang yung tawag dito, naranasan niyo po mag-ayos ng motor, nung tinanggal mo, kompleto Nung binalik mo, sobra. Sabi mo, kaya hindi umandar, sobra sa tornilyo. Bakit sabi mo minsan, kung hindi sobra, kulang talaga May ganun talaga, tanggapin mo na. Sabi, hawakan mo sa ulo ko tayo mo, sabi mo, alam mo, tanggap kita. Ganun talaga, huwag ka susuko. Amen? Huwag ka susuko. Amen? Ulitin ko ulit, huwag kang susuko. May ganun talaga sa buhay, maiinis ka talaga. Kaya yun ang condition ng 6 verse 9 ng Galatians. Sa dami mong ginawa, sayang pag sumuko ka. Pero mo, ang tagal mo nang nag-church. Nainis ka lang sa bangs ni kapatid. Kasi yung kilay niya, pastor, hindi ka ang kapal ng kilay niya. Kakainis. Di ba? Ayoko sa kanya. Tumalikod ka dahil sa kilay. Di ba? Sayang naman yung reward na tatanggapin mo kung umayaw ka sa paglilingkod na ginagawa mo. Sayang Yun ang sayang. Kaya naman bakit? Tawag dito, kaya yung mga tao,
mga tao, pag sumuko, anong ginagawa nila? Bumabalik sa nakaraan nila. Iinom na naman. Sayang eh. Capital S, sayang. Sayang. Kaya, tingnan po ito ha. Gatapos na po ako ha. 8 slide na lang ako. You're not losing because you're delayed. You only lose if you stop. Natalo ka, hindi dahil na-delay. Talo ka kasi umayaw ka. Amen? Kaya maraming natalo sa paglilingkod. Hindi dahil, ang tagal, hindi. Natalo kasi umayaw. Sumuko. Ba gano'n? May gano'n tayo minsan. Nag-church naman ako, parang nagkakasakit pa rin ako. Ba't anong akala sa church? Pag nasa church ka, hindi ka na magkakasakit. Tignan nyo ha? Ako nga, ito. Hindi ko sinasabi ito ha. Ito akin lang to ha. Pwede niyong kunin, pwedeng hindi. Ito ha. Ako hindi ako naniniwala na ang doktor ang magsasabi sa'yo kung ano ang mabuti at masama sa iyong katawan lang. Tanong niyo po sa akin kung bakit? Hindi naman kayo interesado eh. Ganda ng sinabi ko, hindi kayo interesado. Tanong niyo po sa akin kung bakit, mga kapatid? Bakit may doktor na ninigarilyo? Doktor yun. Ninigarilyo. Bakit may doktor na nagde-drugs? Amen? Ibig sabihin po, ang tao talaga kulang. Ang katabi mo, kulang. Kulang yan. Kulang sa tulog. Kulang sa bilbil. Kulang lahat. Kulang sa kain. Kulang sa panahon. Ikaw naman sobra. Alam mo bakit? Puna ka na puna. Ano ba yung katabi ko na to? Kulang. Sobra ka kasi sobra. Punuan mo na lang. Tama ha? Senaryo. The enemy doesn't need to destroy you. Ilang katotohanan. Ang demonyo, hindi niya talaga goal na sirain ka. Ang goal niya, ito, he just need to discourage you. Yan ang ginagawa ng demonyo ngayon. Kasi pag wasak ka, dali na lang yan eh. Ang hindi halata kasi, yung panghinaan ka ng loob, yung di ba bang, may sakit ka, wala man lang nangangamusta sa akin. Yung leader ko, ano nangyari ba sa leader ko? Pastor, di mo lang pinag-pray. Wala man lang nag-chat sa akin. Takal ko lang hindi nag-church. Wala pa nangangamusta sa akin. Discourage. Yan ang ginagawa ng demonyo. Hindi wasakin ka, kundi panghinaan ka ng loob. Di ba, meron tayo ganun minsan? Yung, bakit ganun, pastor? Yun yung nasiraan ng motor, yung ka-churchmate natin. Hinintawan ko eh. Tinulungan ko eh. Bakit nung nasiraan mo sa motor, walang tumulong sa akin? I-discourage ka na. Nung time na marami kang ulam, binigyan mo ng ulam ng kapitbahay. Tapos nung wala kang ulam, wala nagbigay. I-discourage ka na. Yun ang kalaban natin, discouragement. Amen. Kapikin mo na malakas ang katulad. Tanong mo na, di-discourage ka na ba? Lapit na. Pero nga, sabi ng Bible, ang demonyo, hindi kanya wawasakin lang. Yung hindi halata. Kasi pwede ka nag-church kasi na malayo na yung loob mo sa Panginoon. May ganun pala. Eto, dapat natutunan ko. Ang church pala, hindi pala yan sa lapit o layo ng bahay mo. Puso talaga usapan. Kaya nga po sa February po, usapang puso na naman tayo. Magandang topic to sa panahon pa ng February. Titiyakin kong lalalim ka sa Diyos. Kaya he just need to discourage you. Kaya kung nawawalan ka ng loob, roots yan. Bunutin natin ngayong umaga pong ito. Amen? Lapit na ako. But today, but today, it must be end. Tapusin natin ngayon yung mga sama ng loob mo. Tapusin natin yung discouragement. Kapikin mo nga yung katabi, hawak mo sa balikat, say mo, tapusin na natin yan. Kung naiinis ka, tapusin na natin. Amen? Sabi mo sa tapusin na natin, mga kapatid, tapusin na natin. Tatampo ka, tapusin na natin ngayong araw. Ikanta mo na sa Diyos. Amen? Kaya di ba sabi ko, noong January pa lang, first Sunday, malalaman mo pag hindi ka nag-matured. Di ba? Sabi ko, noong first Sunday pa lang ng January, malalaman mo pag hindi ka lumago, hindi ka tumalino, hindi ka nag-matured.
pag yung mga bagay na kinakatampo mo noon, hanggang ngayon, ikinakatampo mo pa rin. Ibig sabihin, walang nagbago. Nagbago lang kulay mo, pero hindi nagbago ugali natin. Yun ang ano. Kaya today, it must be end. Ayusin natin, tapusin natin. Kaya ito ha, hindi na ba tapos? Kaya church, this is not the season to step back. Huwag yung pas mo na ako. Diba sa basketball, yung step back, no? Step back. Kasi sa paglingkod, ginagawa mo yung step back. Ito, may nag-aya sa'yo, kapatid, church naman tayo. Hindi pa muna. I'm not feeling well. Diba? Ayoko mo na, pastor, kasi bakit? It hurts, pastor, it hurts. Di mo alam ang kalagayan ko. Step back. Tapos step back, yung umaayaw ka, yun, takot yan. Yung di mo na ako mag-isip, pastor, bakit? Wala akong pera eh. Bakit? Ano ba namin ang pera mo? Amen. Amen. Tawag doon, step back. Yung umuurong ka. Oh. Amen. Ito pa. Kaya, this is the season to stand firm. Ito po yung panahon na magpakatatag. Kasi nga po, ang demonyo palakas ng palakas ngayon. Ang demonyo, hindi siya nagpapakita ang demonyo talaga kasi matatakot ka eh. Ang demonyo ngayon, magandang tingnan. Demonyo, tukso, ang gandang tingnan. Amen. Ang demonyo, makikita mo sa TV, sa Facebook, sa YouTube, sa cellphone, makikita mo lahat. Ang dami kayong AI app. Sample lang ko kayo ha. Sample lang ko po kayo. Baka ito, uunahan ko na kayo ha. Uunahan ko na kayo. May mga, pag sinabi pong AI generated, o artificial intelligence. Ang ibig sabihin po yan po programming language po ng technology. Ibig sabihin po niyan, high-tech yan. Hindi totoo, AI generated. Peke. May nakita po ba kayo sa Facebook ninyo na pwede mong paghalikin ang picture mo at picture ng ibang tao? Delikado yan. Tawag doon, kahalayan. Yung may asawa ka, yung pinapangarap mo artista, pinagtabi mo, tapos paghahalikin mo. Ang demonyo po ngayon malupit. Pwede na. Kaya stand firm. Kapikin mo nga mo, stand firm. Tatagan mo maging matalik. Kaya nga, di ba sabi sa inyo, ngayon pong taon, magtuturo ako ng computer. Para malaman nyo, ano bang, kasi pong mundo natin, digital na lahat eh. Amen? Digital. Pinapatakbo na lahat ng internet at ng computer. Kaya magtuturo po ako ng computer sa church. Amen? Hindi po ng Facebook ha. Tuturo ako, ano bang computer? Ano ba talagang ginagawa ng computer talaga dapat? Kaya sabihin mo kasi mo, stand firm. Lakasan mo naman, stand firm. Kaya ito, ang gagawin mo, don't quit now. Huwag ka nang aayaw. Don't walk away now. At don't lower your faith now. Tatagan mo pa yan ng paltaya. Sabi mo, huwag kang aayaw. Sabi mo, huwag kang aayaw. Huwag kang lalayo sa Diyos. Yun, pag may sakit ka, na tinamaan ka sa preaching, ayoko muna, pastor, kasi lagi mo lang pinariringgan. Don't walk away. Isa pa, don't lower your faith. Huwag mo ibaba pananampalataya mo. Kasi po, ang demonyo palakas ng palakas. Kaya dapat ikaw, patalino ko rin ng patalino, palakas ng palakas, at patatag ng patatag ang pananampalataya. Ito niya po ito ha. Bakit hindi mo kailangang umayaw? Hayaan niyo pong sabihin ko po, millennial term po ito ha. Malayo na, pero malapit na. Amen? Pwede po bang tayo kayong lahat? Tayo kayong lahat. Hanap ka ng 5 tao, sabihin mo, malayo na, pero malapit na. Encourage mo katay mo, malayo na, pero malapit na. Kaya don't quit now, don't walk away, and don't lower your faith. Amen? Malayo na, pero malapit na. Amen? Malayo na narating natin. Tuloy mo na yung paglilingkod. Malapit na tayo. Amen? Kaya ito, tayo na lang kayo. The harvest is not gone. The reward is not canceled. Heaven has not changed His mind. Ang pagpapala mo, parating na.
Ang gantimpala mo, hindi kinansel ng Diyos. At higit sa lahat, sa panahon ng panghihina mo, hindi nagbago ng isipan si Lord. Kaya, taas mo ang iyong kamay. Taas mo kamay. Magpasalamat ka lang sa Diyos. Come on, begin to thank the Lord. Begin to thank the Lord. Pasalamat ka sa Diyos sa lahat ng mga bagay na na-experience mo. Come on, come on, come on. We bless you, Lord God. Bless you, Lord. Purihin ang iyong pangalan. Purihin ka. We bless you, Lord. We bless you, Lord. Tayo po'y pumikit. Panginoon, salamat pong lubos sa oras pong ito. Salamat po na hindi ka nagbago, Panginoon. Totoo ka, O Diyos, na sa bawat paglilingkod na ginawa namin, nakikita niyo po ito lahat, Panginoon. Kita niyo po kung paano namin ito ginawa, paano namin iserve. Kita niyo, Lord, yung mga bawat pagkatanim na ginawa namin. Kaya salamat pong lubos. Salamat pong lubos. Kaya today, church, habang kayo nakatayo at nakapikit, tapusin na natin yung discouragement mo ngayon. Yung discouragement mo noon, maraming tao nakasakit sa'yo. Maraming tao na na-discourage ka sa paglilingkod na ginawa nila. Pero remember, tandaan niyo po ito, hindi ka sa Kanya naglilingkod. Sa Diyos tayo naglilingkod. Maraming tao, maraming kahinaan. Kaya sa Diyos lang tayo lagi titingin. Totoo, totoo. Nung naging mananampalataya ka, dumami problema mo. Kasi ang demonyo, pinipilit kang alisin sa paglilingkod. Pero sa dulo ng bawat hurt mo, may paraisong naghihintay sa'yo. Kaya awit tayo sa Diyos ngayong umagang ito. At muli, sa pangalan ng Panginoong Yesus, tunawin natin yung hurt ngayon. Let's sing this song. Sa tuwing naaalala ko ang pag-ibig mo, napupuno ang puso ko. napupuno ang puso ko na pagsamba sa'yo. Sa tuwing naaalala ko ang buhay ko noon, nakapagtataka, bakit Minsan pa po. pinili mo? Minsan pa, let's sing this song. Sa tuwing naaalala ko ang pag-ibig mo, Napupuno ang puso ko. napupuno ang puso ko na pagsamba sa'yo. Sa tuwing naaalala ko ang buhay ko noon, nakapagtataka, bakit Come on, church! pinili mo? Taas mo yung kamay. Let's worship the Lord. Hindi mapipigil ang aking pagpupuri, di may aalis sa akin. Ang magtanong sa'yo, Ang magtanong sa'yo, bakit pinili mo? Ang buhay ko'y binago at inibig mo. Salamat sa'yo. Hindi mapipigil ang aking pagpupuri. Let's worship the Lord, church! Di may aalis sa akin ang magtanong sa'yo, bakit pinili mo? Ang buhay ko'y binago at inibig mo. Salamat sa'yo. Hindi mapipigil ang aking pagpupuri, di may aalis sa akin. Ang magtanong sa'yo, Ang magtanong sa'yo, bakit pinili mo?
buhay ko'y binago at inibig mo. Minsan pa, Salamat sa'yo. Hindi mapipigil ang aking pagpupuri. Di may aalis sa akin ang magtanong sa'yo kung bakit pinili mo. Ang buhay ko'y binago at inibig mo. Salamat sa'yo. Nasa'yo na ang lahat kong hinahanap. Nasa'yo na ang lahat kong Ikaw, Jesus. kailangan. Ikaw, Jesus. Ikaw ay sapat na. Nasa'yo na Lift up your hands. Lift up your hands. Nasa'yo na ang lahat kong hinahanap. Nasa'yo na ang lahat kong kailangan. Ikaw, Jesus, ikaw ay sapat na. Nasa'yo na ang lahat. Di mapipigil. Hindi mapipigil ang aking pagpupuri. Di may aalis sa akin Ang magtanong sa'yo. ang magtanong sa'yo, bakit pinili mo? Ang buhay ko'y binago at inibig mo. Salamat sa'yo. Di mapipigil ang aking Come on, church. Taas mo yung dalawang kamay. Huwag ka pagpipigil sa discouragement mo. Di may aalis sa akin Ang magtanong sa'yo. magtanong sa'yo, bakit pinili mo? Ang buhay ko'y binago at inibig mo. Salamat sa'yo. Di mapipigil ang aking pagpupuri. Di may aalis sa akin ang magtanong sa'yo, bakit pinili mo? Ang buhay ko'y binago at inibig mo. Pwede bang mga nanay ay umawi? Salamat sa'yo. Mga nanay. Di mapipigil ang aking pagpupuri. Bless, Lord. Di may aalis sa akin ang magtanong sa'yo. Oh, church, lift up your hands. Pinili mo ang buhay ko'y binago at Mga kabataan at mga bata, inibig mo. sabay-sabay kayo umawit sa Panginoon. Salamat sa'yo. Di mapipigil. Mga kabataan, mga bata. Di mapipigil ang aking pagpupuri. Di may aalis sa akin ang magtanong sa'yo, bakit pinili mo? Mga tatay, ang buhay aawit tayo sa ko'y Diyos, mga tatay. binago Lift up your voice. at inibig mo. Salamat sa'yo. Hindi mapipigil ang aking pagpupuri. Di may aalis sa akin ang magtanong sa'yo, bakit pinili mo? Ang buhay ko'y binago at inibig mo.
Salamat sa iyo. Di mapipigil ang aking pagpupuri. Di may aalis sa akin. Ang magtanong sa iyo. Ang magtanong sa iyo. Bakit pinili mo? Ang buhay ko'y binago at inibig mo. Salamat sa iyo. Di mapipigil ang aking pupuri. Di may aalis sa akin. Ang magtanong sa'yo, bakit pinili mo? Ang buhay ko'y binago at inibig mo. Salamat sa'yo. 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 Salamat, Panginoon. Yes, oh Jesus. Salamat po, Diyos. Thank you, Lord. 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 Salamat po, Diyos. Salamat po. We give you glory and we give you honor, Lord. Lord, salamat po. Hindi lang dahil sa second chances, kundi sa napakaraming chances na ibinigay niyo sa amin. Salamat, Lord, sa pagkakataon na makakilala ka namin. Thank you, Lord, for the privilege. Marami kaming ginawa noon na walang kabagay-bagay sa usaping spiritual. Pero tinawag niyo kami, Panginoon. Lord, today, Lord, by the blood of the Lamb, by the blood of Jesus Christ, na kung saan nabayubay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, today, Lord, pagalingin niyo naman po kami sa discouragement namin, Panginoon. Alam ko po, marami dito sa mga kapatid na discouraged noon. May mga bagay silang nakita noon na kinahinan ng pananampalataya. Mga bagay na tiningnan, Panginoon, dahil sa kakulangan, Panginoon, sa buhay at kakulangan sa paglilingkod sa iyo. Lord God, today, Panginoon, Lord, today, sinasaway ko at pinuputol ko lahat ng hurt sa buhay namin. Lord God, dalangin ko po, mamuhay kami sa pananampalataya, mamuhay kami sa pag-ibig mo. Lord God, mamuhay kami sa binagong buhay, sa buhay, Lord God, na meron kami sa paglilingkod namin sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, bless us, kasama ng aming bawat pamilya, and we declare today na wala nang mapapasang hurt, Panginoon, sa aming next generation, na yung pinagtampuhan namin noon, ang aming mga anak, mga kaapu-apuan, hindi na ito mapapasa sa kanila sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lord, Panginoon, kung may mamanahin man ang mga anak namin, walang iba, una sa lahat, yung pagkakilala namin sa iyo. Magpatuloy, Lord God, yung bloodline ng paglilingkod sa iyo, Panginoon, sa aming mga next generation, Lord God. Na alam namin, Lord God, Lord, mahalaga yung mag-aral, mahalaga yung magtrabaho, mahalaga yung kumita, Panginoon. Pero may masigit pang mahalaga. Walang iba kundi mapaglingkuran ka, Panginoon. Ng oras namin, hindi namin ubusin sa mundong ito. Kundi, Panginoon, ubusin namin lahat sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord God, pataas ng pataas ang tukso, pasama ng pasama ang demonyo, Panginoon. Lord, pakurap ng pakurap ang daigdig. Kaya, Lord God, we pray sa puso ng bawat isa, Panginoon, na meron sa amin ngayon. Lord, give us a clean hands and a pure heart. Linisin po kami ulit ng banal na dugo ng Panginoong Jesus, Lord God, na kung saan, Lord God, bawat gagawin namin, Lord God, ay maging counted lahat for your glory, Panginoon. At muli, ang aming panalangin, Lord, restore us the joy of our salvation. Yung una ka namin nakilala, Panginoon. Yung unang iyak namin sa iyo, yung unang taas namin na kamay na naranasan ka namin.
Lord, yun yung gusto namin maranasan ulit yung first love namin sa iyo, Panginoon. Yung ma-inlove kami sa iyo, Lord, ng todo, Panginoon. Lord, muli, Lord God, Panginoon, alam ko po, sa mga kapatid ko pong itong nasa harapan ko po at mga nasa online, alam ko po, may mga bagay silang tinanim, Panginoon, sa mundo pong ito. Ginawang kabutihan, Panginoon, pinaglingkod na walang nakakita, itanim ng sikreto. Lord, ang iyong pangako, Panginoon, you will reward them publicly, Panginoon. Ipakikilala mo kung sino mga anak mo, Panginoon, sa mga panahon pong ito, Lord God. Panginoon, alam ko po, according sa 1 Corinthians 15 verse 58, na lahat ng effort, lahat ng paglingkod, lahat ng oras, lahat ng perang itinanim namin sa iyong gawain ay hindi po nasayang lahat, Panginoon. Kundi, Lord God, ginawa namin to for your glory, Panginoon. Hindi kami naglilingkod para pagpalain niyo kami. Lord, naglilingkod kami dahil mahal ka namin, O Diyos. Dahil gusto namin makarating kung saan naroon ka, Panginoon. Na mundo pong ito'y pansamantala lamang, Panginoon. Kaya salamat pong lubos, Lord God. Lord, Panginoon, dalangin ko po, Diyos, patatagin niyo pong buhay ng bawat isa, Lord God. Panginoon, sa panahon ng kanyang kapaguran, sa panahon ng kanyang sakit at karamdaman, dalangin ko po, maranasan ka naming lahat, Panginoon, sa aming mga kanya-kanyang season. Alam ko po, iba-iba kami yung panahon sa buhay, Panginoon. Meron po dito, Lord, may mga sakit, panahon ng pagkakasakit po nila. May mga panahon na wala silang pera. May mga panahon na hihina po siya. May panahon, Lord God, Panginoon, Lord God, na iba-iba nga namin panahon, Lord God. Pero, O Diyos, Ikaw ang Diyos sa lahat ng panahon, Lord God. Hindi ka nagbago. Marami kaming nakilala, pero ibang-iba ka sa iba, Panginoon. Ibang-iba ka, O Diyos. Thank you, Lord, for choosing us, Lord God. Hindi ka namin pinili pang according to your word. Hindi ka namin pinili. Pinili mo kami, Panginoon, pa lamang. Kasi sinapupunan pa lang po kami ng aming mga magulang, Panginoon. Pinili mo na po kami, Panginoon. Kaya salamat po sa mga oras pong ito, Lord God. Salamat po sa mga oras pong ito. Patagin niyo ko po lahat sa bawat mga experiences namin. Dahil alam namin, Lord, malayo pa, pero malayo na, Panginoon. Malayo na narating namin pa sa buhay na paglilingkod pong ito, Panginoon. At malapit na dumating yung mga bagay na hinihintay namin. Muli, Lord, Panginoon, give us a patience heart, Panginoon. Mapaghintay na puso. Matuto kami, Lord God, magtiwala sa proseso, igalang ang proseso, at mahalin ang proseso. Dahil alam namin sa proseso pong ito, nandun ka pa rin, Panginoon. Kaya salamat pong lubos. Pagpalain niyo po yung mga nasa kanan namin, mga nasa kaliwa namin. Kung nanghihina siya, palakasin niyo po siya, Lord God. Mapawi na kagalakan sa kanyang puso. At laging makita ang inyong katuwiran sa buhay po niya. Salamat pong lubos. Salamat pong lubos. Maghari at maggawa natin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Kaya pong lahat, magsipagsabi po ng malakas na Amen. Malakas na palapag po para sa Diyos na buhay. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Good morning po sa ating lahat, mga kapamilya, kapatid po natin sa Panginoon. At salamat po sa salita po ng Lord na binigay niya po sa umaga na to. Salamat sa buhay ni Pastor, na kung saan ay pinapadaan ng Panginoon yung salita niya through Pastor Albert. Now, are you blessed this morning? Amen. Pwede po bang palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon? Amen. At muli ay darako po tayo sa ating pagbibigay ng ating mga ikapo, ng ating mga binhi. No? Sabi nga po ng Bible sa Malakyas, very ano po si Lord pagdating sa tithes, specific. Sabi niya, yung 10% bahagi ng iyong blessing, ibigay mo kay Lord dahil sa Kanya yon at hindi ka niya pagkukulangin. No? Sabi ng Bible, lahat ng kailangan mo, lahat ng gusto mo, ibibigay ng Lord. Sabi nga po, yung durungawan nun lagit, yung bintana nun lagit ang bubuksan niya, hindi pintuan. Amen? Now, sabi nga po kanina sa talata po ng i-encourage ko lang po kayo sa giving. Sabi nga nung talata kanina sa Galatians 6, do not give up. In the proper time, sa tamang panahon, aani po tayong lahat. Kung wala kang itatanim, in the proper time, wala ka rin aanihin. Amen? Amen? No, so every time practice po natin. I encourage you po. Practice natin na pagka may kita ka, pagka may blessing ka, it's not about money or may harvest ka, 10% Lord para sa iyo to Lord. Kasi yun yung binihin natin. No, tanim tayo ulit, tanim tayo. 'Di ba ganun po tayo pag nagtatanim ng palay? Hindi lahat pinapakiskis natin.
iwan tayo ng bini ulit para may pantanim tayo sa susunod. Now, ganun lang po yung principle ni Lord. Pag may binigay siya, tabi mo, tithes mo, bigay mo sa Kanya, hindi usapin ang pera, ang usapin po katapatan. Amen? Now, at sabi ni Lord, this is the year of divine reward. Amen? No, amen? No, pagyayamanin ka ni Lord, tandaan mo yan kapatid, pagyayamanin ka ni Lord, no, darating yung time yung prayer mo, ibibigay ni Lord. Ang kailangan lang natin, maging faithful tayo kay Lord. Are you excited? Amen? Pwede po bang sama-sama po tayong magbalik ng ating mga tithes and offering at masaya na magbigay sa ating Panginoon? Okay, so muli po, magandang umaga po sa ating lahat at isang malamig na umaga. So naka-long sleeve na po ako dahil no, doon pa lang sa binigay ni Lord na libreng aircon, panalo ka na. Sa hotel, mahal yan. Babayaran mo, mag-hotel ka, ang babayaran mo aircon. Eh, sabi ni Lord, puro reklamo ang tag-kiwit, mainit. Oh, buksan ko ang aircon ng mundo. Alam niyo po ba sa bansang Pilipinas, pang-5 tayo sa pinakamalamig ngayon. Ang Baguio, 25 degree. Tayo po, alam nyo kung ilan? 27 degree. 2 degrees lang ang nilamang ng Baguio, kaya wag ka nang pumunta ng Baguio. Baguio na ang pumunta sa'yo. Ganon lang din pala ang pakiramdam nila. Ang hirap magmotor pag madaling araw. Grabe, nga ni. Kanina 5, gising na ako, sabi ko, grabe lamig naman to. Yung paa ko, minidyasan ko na, pati kamay ko may medyas, wala akong glove. Sabi nung nakita sa akin sa kuron, ayos ha, nakaglove ka na kuya. Sabi ko, medyas yan. Biyaya kong busuhan ka. Lamig, no? Kaya doon palang panalo ka na, o, di ba? Sarap mag-church, malamig. Amen? Natural aircon, di ba? Sabi natin nakaraan, aircon namin yung church, Lord. Ito pa ganito, hindi natin kailangan ng aircon. Mag-aircon ka pa ganito, nakalamig. Aywan ko lang. No, sana po lahat po tayo ay nakaligo kanina. Ako, aminado, hindi ako naligo. Bahala. Okay, announcement po natin every Monday. Every Monday po ay may family altar tayo per family. No, tuloy-tuloy lang po tayo sa prayer. Huwag tayong magsasawa, manalangin. Habang may buhay, dapat po tayo ay nagpipray. Na hindi may pagsubok. Habang may buhay, may prayer. Kasi pag hindi ka nagpray, patay. Yari tayo, hindi natin nakakausap si Lord, no? Isipin mo kung ikaw po anak ka, 1 taon kang hindi mo kinakausap ang magulang mo. Ganun lang din po yun. Amen? No, so per family po ay magsama-sama po tayong manalangin, bawat isa, bawat pamilya. Pagka malayo ka po sa pamilya mo, magpray ka po kung sa trabaho ka man. Basta 8 po ng gabi, sabay-sabay po tayo nagpipray po niyan. Amen? Okay, so this week po ay last week na po ng January. So dahil po dyan ay may cottage prayer meeting po tayo. No, actually 2 cottage prayer meeting po tayo this week. No, yan po ay Martes at Huwebes. Gawa ng request po ng ating mga kapatid, no, sa Tuesday. Yan po ay January 27 cottage prayer meeting po natin sa Concepcion po, kila Atila Lane, Lagreyo family po. Okay, tayo po ay mag-i-start ng 7:00 po ng gabi sa bahay po nila Atila Lane. No? At ini-invite po natin ang bawat isa na punta po tayo doon para po tayo ay manalangin. Amen? Pwede po ba yun? Tuesday po yun, Martes. Martes po Wala po tayong prayer meeting ng Wednesday po dahil gagawin po natin yun sa ating mga bahay-bahay this week. So, ulitin ko lang po, ilagay niyo po sa calendar niyo. Tuesday, January 27, cottage prayer meeting po kila Ate Lagreyo po. Okay? So, Thursday naman po ay may cottage prayer meeting po tayo sa bahay naman po ng Lasio family.
Okay, January 29, Wednesday, wala po tayong prayer meeting. January 29, magpipray po tayo ulit sa bahay po nila, Kuya Ruel. Okay, same time po, alas 7 ng gabi, before 7 po, punta po tayo sa bahay po nila, Kuya Ruel. Diyan lang po yun sa taas, malapit na po yun. Amen? Sabi sa katabi, attend ka ha. Okay, so every Saturday po ay may Nanay's Fellowship naman po. This Saturday po ay sa Coron, Palawan po sila magpe-fellowship. Doon po sila sa hotel ng Lumanog. Okay, so may rides to sila. Sige, pagbigyan namin kayo. Hindi kami sasama, pagod pa kami, bro. Okay, so Nanay's Fellowship po sa Lumanog po yan, sa linggo po, sa Sabado po yan ng hapon. And then worship team po ay may practice din po ng alas 6 dito po sa simbahan ng every Saturday. Okay? So Sunday naman po ay praise and worship celebration po natin ng alas 7 po ng umaga. No, kung tatanungin po natin yung oras, alas 7 pa rin po tayo kahit malamig. Nakaraan nag-adjust tayo kasi mainit eh. Ngayon alas 7 malamig. Alas 7 pa rin tayo. Okay? Before 7 po tayo naririto sa church. And then, groupings after the service po natin. Leaders meeting after the groupings. So, lahat po ng cell group leader po ay magpaiwan po after po ng ating groupings. Dahil meron po tayong meeting. Dahil po last time, sabi nga po natin, every last Sunday of the month ay magkakaroon po tayo ng assessment, ng kumustahan, ng meeting. Okay po? So, mamaya po, after closing prayer, yung mga gusto pong manood, ipi-play po natin yung video po nung riders po natin dito sa yung mga riders po natin. Palakpakan po natin ang Panginoon dahil safe po lahat nung linggo. No, naikot po natin ang Busuanga, kaya simpleng fellowship ng mga tatay, very simple. No, punta lang naman kami sa mga beach, parang mga 4 na beach ata yung binabaan namin. Tapos nag-Angel Resort kami. Simple lang, ganun lang kami, once a year lang talaga. No, 90 kilometers yung iniikot namin. Yung mga hindi nakasama, sorry. Next time na lang. Next time. Pag napanood nyo yung video, mamaya baka sabihin nyo, sama kami next time. Now, ang saya po dahil lahat po ay nandun, parang ako lang yung nalungkot. Ang saya, bigla akong nalungkot. Hindi, okay lang po. Nabasag kasi yung cellphone ko. Ito po, 10,000 ang ilisida niya, hindi ko mapalitan. Baka December pa to. Okay, so salamat sa Lord dahil tagumpay po yung road trip po ng mga tatay po nung linggo na may kasamang kabataan. No, so mamaya po after closing prayer, i-play ko po yung video po natin. Panoodin niyo po kung gusto niyo po. Kung ayaw niyo po, wag na lang, okay lang. So dito po ay meron po tayong alkansya. Okay po, so kung makikita po natin ay may piggy bank po tayo ulit. Ang purpose po nito for December po natin. No? So nakaraan po yung alkansyang baboy natin na third po siya sa totoong lechon. No, this year naman po, ang pinakamagandang balita kaagad natin, sa December kasi may siguradong lechon na tayo. Okay? Palakpakan po natin si Lord. May nagbigay na po ng lechon kaagad, malayo pa ang Pasko, mayroon nang nagbigay para sa December. So ito po, yung maiipon po natin, bahala na po kung saan po natin magagamit sa December. Okay, pwedeng regalo, pwedeng iparapol namin to pag ikaw ang nakabunot nitong buong piggy bank. Hindi, joke lang. Hindi, joke lang. Basta po, may paggagamitan po tayo nito. So, next week po ay hiwalay, dito, ilalagay na rin po natin ito dito. Any amount, kahit barya ba yan, brother, kahit coins yan, okay lang. Walang problema. Yung bukal sa puso mo, yung hindi sasama ang loob mo, okay lang, laglag mo dito. Okay? So, yun lamang po. At muli po ay binabati natin ng happy birthday ang ating tatay sa spiritual. No, hindi po kami nakarating kagabi. Dapat dito kami yung pasi. Wala yung ko po, hindi kasakay ng barko, nagkatrangkaso sa Manila. Hindi ako nakaalis. Kaya, bait ba ako nagpapaliwanag? Okay, lahat ng mga kapatid namin through online, good morning po sa inyo and God bless po. Good morning mga kapatid. Tatay Norbing po, shout out po, no, nasa online. Okay, no? Muli po, announcement. Yung lahat po ng cell group leaders, magsabi po ng amen. Worship team po, magsabi ng amen.
Workers po, magsabi ng amen. Kasama po kayo sa meeting mamaya after po ng groupings. Okay, ha? May mga pag-uusapan lang po tayo. Mabilis lang po ito. Mga 10 minutes lang po. 10 minutes lang. After ng groupings. Okay? Ito pong allocation natin. Ito po basta po, may twist po yan pagdating ng December bago tayo mag-Christmas party. Doon nyo na malalaman po yan. Kaya, sa mismong Christmas party nyo na po malalaman saan napunta at mapupunta itong ating piggy bank po ito. Siya po kayo sigurado. Malungkot po kayo. Okay ha? Okay, muli po, marami pong salamat sa inyong surprise po kagabi. Marami pong kasi natulog na lang po. Kasi ito lang po namang problema ko. Sabi, ano kayo lulutuin namin ulam ha? Kasi nag-uusap na kami pagdating niya pa, ano kayo lutong ulam? Kasi lamig, tamad na ako maglabas. Sabi ko, magtinapay na lang kaya tayo kasi busog na rin eh. Salamat po kasi nabusog po kami sa inyong sa inyong mga handa po. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Ako po, officially po, 32. 34 na po ako, no? 34 na po. Di lang po halata. Pero 34 na po ako. 34 na po. Tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan natin ng Diyos sa buhay. Yan. Yan. Yung po muli po sa mga Kasi Riders Palawan, marami pong salamat. Iningatan tayo ng Diyos noong nakaraang Sunday. Alam ko marami pa tayong mga tawag dito, pagsasamahang rides. Hanggang sa makatawid tayo ng isla, gamit ang motor. Paano kaya yun, no? El Nido, di ba, motor natin? Bakit HPG lang ba yung yung mga maangas pag ito, on the way. Diba? Ingat po kayo, ha? May HPG po ngayon. HPG, sa mga wala pong license, wala pong registro, ingat po kayo, mga kapatid. Talaga, ano po yan? Kahit ipanalangin mo yan, wala. Balandra talaga motor mo. Kahit pa, dalhin mo sapatos ko, wala magagawa dyan. Balandra. 12,000 po yan, 12,000. Okay? Tayo po yung muko, manalangin. Panginoon, salamat po, Lord God, sa oras pong ito, sa aming pagtipon-tipon sa lugar pong ito, Panginoon. Thank you, Lord, dahil hindi ka kailanman nagbago sa buhay namin. Lord, alam namin, Lord, sa bawat hurts, sa bawat failure namin ng mga nakaraan, lagi kang meron lagi itong kapalit na eternal glory, Panginoon. May mga bagay na paparting sa buhay namin, hindi namin ine-expect, pero darating, Panginoon. Kaya ngayon pa lang, Lord, siniselyohan na namin ng pagpapasalamat po sa iyo. Dalangin po namin, Lord, sa panahong dumating yon, dalangin po namin ready na po kami, Panginoon, maging papapala sa ibang tao, maging pagpapala sa simbahan pong ito, at maging pagpapala, pahigit sa lahat, sa buhay na meron po kami sa mundo pong ito, Panginoon. Kaya bless us, Lord God, sa bawat gagawin namin sa buong isang linggo pong ito, samahan niyo po kami, sa bawat pagbabalik trabaho, Lord God, sa magnenegosyo sa mga oras pong ito, sa pagbabalik aral, sa mga estudyante namin, Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, samahan niyo po kaming lahat, Panginoon, sa journey ng buhay namin. In every single details, Lord, ng buhay namin, samahan niyo po kami. Salamat pong lubos, and I pray for favor sa buhay naming lahat, na sa bawat pupuntahan namin, Panginoon, samahan niyo po kami. At Lord, dalangin po namin, ingatan niyo po kami sa pabago-bagong klima, Lord God, sa panahon po namin ito, Panginoon. Gawin niyo kami, Lord, laging healthy, Panginoon, spiritually, at healthy physically, Panginoon. Salamat po sa iyong salitang naming natutunan ngayong umaga pong ito. Baunin po namin ito, Lord God, sa buong isang linggo at buong buhay namin, Lord God, sa buhay pong ito. Salamat pong lubos, Lord God. Pagpalain niyo aming mga tithes and offering, Lord God. Dalangin po namin, O Diyos, Lord God, ang pagpapalat himala niyo po sa bawat nagbigay ng handog po sa iyo, Lord God, for your glory, Lord God. At muli, Lord, as a man of God, Lord, sa bawat gumawa ng kabutihan po sa akin, Panginoon, kahapon, sa bawat nagplano, maging sa bawat kapatiran na gumagawa ng lihim sa buhay ko, Panginoon, para pagpalain, I declare blessing sa buhay po nila, Panginoon. According to your word, Lord God, isang basong tubig lamang ibigay sa ilingkod ng Diyos, ay pinagpapala mo na po yung mga taong yon. Lord, ang mga kasama ko po ito, mga nasa harapan ko po, mga nasa live, mga nasa online, Lord, na gumawa lahat ng kabutihan sa buhay ko, Lord God. Kaya bless them according to your richness and glory in Christ Jesus, Panginoon. Kaya buong buhay po nilang ingatan niyo po sila, pagpalain, kasama ang buong pamilya, Panginoon. At sa mga panalangin pong ito, Lord God, sinaselyohan namin ng baladugo ng panang saan walang manakaw na kawis bawat panalangin namin. Salamat pong lubos, Lord God. Maghari ka at malawalhati ka sa pangalan ni Jesus. Tayo po lahat na magsabi po ng malakas na Amen! 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 Good morning po. Magkamayan po tayong lahat. God bless and shalom. Shalom. Shalom.
Sa mga nasa online po mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. God bless po. God bless. Shalom. Suko ngayon'y umaawi. Ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Yan, meron pong kape dyan, merong pagkasal. Sa'yo Pagsalusaluhan po natin. piling, ako'y sa'yo.